maliwanag kung ano ang spelling noon, tinanggap niya na yung mali na Rose yun, although hindi talaga Rose, mga kapatid. The strange preachers of God, number 4, Elijah's ravens preached that God would supply all your needs. Amen. Amen. Hallelujah. This is the good one. Praise God in this outline. The account of 1 Kings chapter 17 verse 1 to 9. This is the story of Elijah during the 3 years and 6 months no rain in Israel. Drought. Amen. Praise God. Walang pagkain yung mga tao. At persecuted siya. At ang kaaway niya yung queen at saka yung king. Praise God. It was happened to Elijah at the valley of Bered. Ang ginagamit ng Panginoon, angel. Pero nagsiserve sa iyo, bro, angel. Amen. Di ba? Uwak, mga kapatid. So, maraming paraan ang Diyos, mga kapatid. And it was also happened to David at the cave of Adullam. During his persecution time, inuusig siya ng kanyang biyanan ng hari. Wala na siyang mapuntahan. Nagtatago siya sa bundok. Pinadadalhan siya ng military. Sinupply ng Panginoon ang kanyang pangailangan doon. Ang nagpapakain kay David yung mga tulisan. Yung mga makadiyos, mga kapatid, iyon yung umuusig kay David. Na inaasahan niyang tutulong sa kanya dahil kapamilya. So ginamit na yung Panginoon yung mga tulisan sa bundok para pakainin si David habang nagtatago kay King Saul. At bandang huli yun din ang mga naging elite forces ni David na naging military. Gusto nilang gawing leader ng tulisan si David. Sabi niya, no way. Kung gusto niyo akong makasama, tuturuan ko kayo ng daan ng Diyos. Amen. At na-convert yung mga yun. Iyon yung mga naging military ni David, mga kapatid. And this was also happened to Moses when he was at the Mount of Horeb. Nung exile siya sa Egypt, wala siyang mapuntahan. Blinis siya ng Panginoon. Sabi roon, puro alakdan at mga ahas ang nandun. Pero yung blessing ng Panginoon kasama ni Moses doon. Binigyan pa siya ng magandang asawang si Zipporah. At naging biyanan niya yung hari doon, mga kapatid. So ganun ang Panginoon magpala kapag tayo may tamang relasyon sa Kanya. It was also happening to the Israelites during their during the time that they were wandered in the wilderness for 40 years. Doon mo sabi roon, hindi nasira yung kanilang mga panyaka. Yung kanilang damit. Nagpo-provide ng tubig ang Panginoon, pillar of cloud during the day upang proteksyonan sila sa init ng araw. During the night, mga kapatid, pillar of fire para itabo yung mga killer animal sa paligid nila, mga kapatid. So ang proteksyon ng Diyos kompleto. Praise God. Never be afraid to the unknown future. If you have a good relationship with the Lord, amen. Amen. The blessings of God always take over. Praise God. The blessings of the Lord always there. Praise God. Philippians 4:19, but my God shall supply all your needs. Amen. According to His riches in His glory by Christ Jesus. Sa tingin nyo, mauubusan ng supply ang Panginoon? Hindi. Mababangkrap na ang buong mundo, mga kapatid. Ang mga international companies, organization, ang Diyos hindi mauubusan ng supply. Amen. So, ang sabi ng Biblia, but my God shall supply all your needs. According to His riches in His glory, but take note, all your needs, not all your wants. Yes. The strange preachers of God, number 5, Noah's done, preach faithfulness of the servant to his masters. Genesis chapter 8, 1:11 to 11. This is the story of Noah inside the ark with all kinds of animals. Amen. He sent dove 2 times because he found faithful. Sa palagay niyo, walang problema si Noah doon. Ang laki ng problema niya, pero yung hayop lahat ang kasama mo. Yung dumi pa lang noon, mga kapatid, yung ingay pa lang noon. Pag hindi ka sanay sa hayop, baka lumundag ka na sa tubig, mauna ka pa mamatay doon. Amen. Kasi alagaan mo yun, mga kapatid. Praise God. So may problema si Noah, pero dahil kalooban ng Diyos yun, iyon yung pinaka-safe na lugar nung panahon na yun, mga kapatid.
In verse 11, in the dove returned with an olive in her mouth, but the raven went forth, amen, to and fro. Hindi na siya bumalik. So faithful, mga kapatid, yun daw. A faithful servant recognizes God's ownership of all, of everything. Glory to God always, not glory to me. All the glory is belong to me. Praise the Lord. He said, hindi ko ibibigay kanino man ang aking kaluwalhatian. Amen. Let us think about this, mga kapatid, always. All the glory is belong to God. Amen. Praise God. In Luke chapter 10, verse 25 to 37, this is the attitude of the Good Samaritan. This is the story of the Good Samaritan. And his motto is, what is mine is not mine, but yours. Amen. In the parable of the Good Samaritan, the three master's passions of mankind are all represented here. Number one, unholy greed for gain, the bandit. His motto, what is yours is mine, if I can take it away from you. So yun yung mga mapagsamantalang tao. Amen. Na mapagsamantala doon sa kaya nilang pagsamantalahan. Iyon yung mga bandido, mga tulisan, mga kapatid. Number two, a cold-blooded desire for one's own comfort and pleasure, the priest in the Levite. Ito yung mga leader at guro ng relihiyon, mga kapatid, na gusto nila laging nasa comfort zone. Sabi ng Panginoon, yung kalingkingan nyo, hindi nyo man lang may tulong para buhatin yung mabigat na karga ng mga tao. Nandun pa kayo para pabigatan sila. Nagdagdag sila ng katakot-takot na mga ordinances para makontrol nila yung mga tao, mga kapatid. Yan ang ugali ng mga Levite, na mga high priest nung panahon na yon, mga kapatid. Their idea, what's mine is mine, and I do not have to give it to any unfortunate man by the roadside of life. Nandun lang sila sa comfort zone. Ayaw nilang gumalaw, mga kapatid. Praise God. Ang kaibahan daw ng leader at saka ng boss, yung boss, kumuha ka ng lubid, ilagay mo sa lamisa, yung boss, hawakan niya yung lubid dito sa dulo, itinutulak niya pa ganun, kaya kung saan-saan pumupunta. Yung leader, mga kapatid, hinahawakan niya yung dulo ng lubid, hinihila niya kung saan ka gusto dalhin. Siya ang nasa unahan, mga kapatid. So itong mga high priest na ito, a cold-blooded desire for one's own comfort and pleasure, the priest and the Levite, ito pa man din yung mga sinasabing makadiyos sila, their idea, what's mine is mine, and I don't have to give it to any unfortunate man by the roadside of life. And the last one, the Samaritan's idea, what's mine is not mine at all, but belongs to every needy souls, and this is my great privilege and opportunity to give it. Amen. Praise God. A faithful servant has a definite plan and program to meet his obligations to God. Praise the Lord. Being always ready. Praise God is a mark of a wise person. God has warned that every servant must give an account when his master returns and must always be ready. He told it in the book of Matthew, mga kapatid, the story of the 10 virgins, 5 of them are flawless. Amen. Lahat ito Israelita, mga kapatid. Lahat mananampalataya. Pero yung 5 rito, hindi talaga nag-prepare. Intentional, mga kapatid. Kaya hindi sila binigyan ng second chance ng Panginoon. Intentional yung kanilang ginawa. Si Pablo kaya siya binigyan ng pagkakataon, although pumapatay siya kasi sabi niya, ginawa ko ito out of ignorance. Then ang alam niya, ito talaga ang totoo, doktrinang hawak niya at sinisira nitong mga tumatawag sa pangalan ng Panginoong Hesus. Pero nung na-realize niya ito na mali siya, katulad din kay King David, nagpakumbaba kagad siya. Kaya automatic ni-restore siya ng Panginoon, mga kapatid. So being always ready is a mark of a good person. A faithful servant studies the needs of the church and sees how
he can make his efforts counts foremost. Lagi niyang iniisip yung malulugod ang Diyos. Gagawin ko ito para matuwa ang Panginoon sa akin. Gagawin ko ito para ang Diyos ay malugod sa akin. Nung maliit na bata pa ako sa probinsya, kasi ang bahay namin ay sa probinsya, nandun sa gilid ng bukid. Pag ako pumupunta sa school, naglalakad pa ako, papunta dun sa baryo. May Bible na kami noon sa Assemblies of God. Alam ko ang ahas kaaway ng Diyos. Dahil iyon ang dumaya kay Ibat Adan, iyon ang sumira sa doktrina ng Diyos. Kaya pag may nakita akong ahas sa gilid ng daan, talagang 100% kinakailangan patayin ko siya. Kasi ang iniisip ko, matutuwa ang Panginoon sa akin pag pinatay ko yung kaaway. Kaya ang dami kong nakapatay na ahas doon sa gilid ng daan, mga kapatid. Dahil ang nasa isip ko, gusto kong matuwa ang Panginoon sa akin. Praise God. So isa yan sa ating pinag-uusapan dito. Praise God. A faithful servant studies the needs of the church, insists how he can make his efforts counts foremost. Lagi niyang iniisip ang katuwaan ng Panginoon. A faithful man shall abound with blessings. Amen. Ibibless ng Diyos ang mga taong matapat sa Kanya. Amen. Hallelujah. Amen. Sa Diyos tayo maging matapat, mga kapatid. Amen. Praise the Lord. Jesus Christ prepared the faithful in times of troubles, not the popular, not the intellectual, but the faithful. Yung faithful, lagi nakatingin ang Panginoon doon. In Revelation chapter 7, verse 9 to 17, this is the story when John the Beloved caught up in heaven, and he saw a great multitude with white raiment. Amen. They are the faithful servants of the Lord Jesus Christ. Nagtanong siya, sino sila? Amen. Sabi ng anghel kay John, sabi ni John, hindi ko alam, kayo po ang nakakaalam. Sabi ng anghel, sila yung mga servants ng Panginoon. Church ito, galing sa iba't ibang lingwahe, iba't ibang wika, iba't ibang nation. Church ito, mga kapatid. Kaya ito ang patunay na ang church during the Great Tribulation, andi dito siya sa lupa. Praise God. Ito ang pinanghahawakan ni Pastor Budigas, ni Pastor Nabalyo. Sagad sa buto yung mga taong yun, mga superintendent ng UPC yun sa Pilipinas. Ang theory nila, ang kanilang conviction, ang church nandito sa lupa. Sa panahon ng tataka ng 666. Sino ang ipipersecute ng Antikristo kung walang church dito? At saka ito ang patunay.